Hey guys, Eb here. So today I will show you etong top 10 reels for service-based business. So basically, eto yung mga nakita kong reels or parang idea para sa ating mga service-based. Alam mo yun, mga freelancers, mga nag-offer ng consulting, ng service for other business din. So kung ano ka, kung isa kang um, agency owner or freelancer na gusto nang mag-create ng reel or ng short form content, makakatulong sa iyo to dahil magkaka-idea ka kung ano yung pwede mong gawin na content related to your offer. Okay? And spoiler alert lang. This is something na pwede kang ma-overwhelm. Okay? It's overwhelming. Kaya yung 10 to, hindi to lahat para sa'yo. So, not all are for you or applicable sa'yo. Kaya ang suggestion ko, pumili ka lang ng 3 or isa. Pero siguro maximum 3. Tapos gawin mo siya consistently para malaman mo kung effective ba siya sa'yo at efficient ba siya sa'yo. Kasi hindi lang naman siya sa pagiging effective. Kung alam mo yun, gusto mo siyang gawin. Kaya yun, just pick 3 and do them consistently. Pakilala lang ako ng onte. Okay, by the way, I'm Eb. And I'm a video content creator, a video content strategist, a video content mentor. So, yeah, if you know me, nag-create ako ng content about content. Okay? So, dahil doon, well, ngayon meron na akong 74.9k followers sa TikTok and 800k na likes sa TikTok. And I'm also aside from creating content for myself, I'm doing this for client. Okay, I'm offering this service to other business din, mga consultant, mga agency owner, basta nag-o-offer ng service. I'm a video content strategist. Hindi lang ako nag-edit, nag-iisip din ako para sa kanila. And also, I'm a video content mentor. I have a program called Showing Up with Video na self-paced program para makakreate yung isang service provider, freelancer ng content nila. And I'm mentoring others to create content. So yeah, I'm a video content mentor. And also, I have this small video production agency based in Metro Manila. Okay? And also, naglalaro kami sa 9 to 11 people, ng mga editors, ganyan, writer, so managers, ganyan. And we only work with service-based business. So basically, hindi kami gumagawa ng content about for products, mga e-commerce, ganyan. But yun lang mga negosyo na nag-offer ng service. So, yeah. And we specialized short-form video for service providers since 2020. Hindi na kami nag-offer ng iba. Short-form video lang. And natayo tong agency nung 2020, pandemic. Okay. So, yeah. And our vision is to make every business owner that we work with will become a micro celebrity, where instead of trying hard reaching out to clients are reaching out to them. So mabaliktad yung Exena. Exena. Ayun yung vision namin sa mga kliyenteng nakaka-work namin. Okay? Here are the top 10 reels for service-based business. Kung meron kang question, just let me know. At sa comment section, sabihan mo lang ako kung anong meron. And i-like mo na rin tong video if ever tingin mo valuable. Wag muna ngayon kasi baka hindi ka pa nakakuha ng value. Mamaya-maya na lang pagka sinishare ko na tong top 10 reels. And later on this video, I have a call to action. Nag-iisip ako ng call to action pero sabi ko call to action na lang yung ilagay kong word na call to action. So at the end of the video, I have this call to action nga na i-share sa inyo. Okay? Yeah, let's dive into number 1 content idea or reels. Etong green screen reels. So basically in this format,
You will record yourself with an article, video, or photos as the background while explaining the details using the green screen effect sa loob ng Instagram at TikTok. Meron sila niyan. Okay? So, parang eto yung sample. Pakita natin yung sample ng green screen video or green screen reel. So, parang ganyan siya. This messaging makes zero sense. If Apple and Dyson had a very cute baby, that doesn't equal Razer. Strategy that this brand is doing by aligning themselves with much bigger brand. So, parang ganyan na merong nasa likod na mga images tas nagtatalita ka sa camera. Nakakatulong kasi to para ma-visualize ng audience kung ano nga ba yung mga pinagsasabi mo para hindi sila maumay na puro mukha mo lang yung nakikita dun sa content. Okay? So, yan yung number 1. Ang difficulty nito ay para sa akin, 3 out of 5 star because kailangan mo magsalita sa camera. At the same time, hindi naman ganun ka dapat ka-structured. Tapos yung green screen effect, nasa loob naman na siya ng platform. So, medyo 50% yung kaya mo. Pero medyo mahirap din. Okay? Nga pala, itong difficulty ay based to sa aking experience because I'm not a newbie in content creation na. Kaya, yun yung kinonsider ko na lang yung sarili ko. Kung gaano ba to kahirap para sa akin. Para magka-idea ka, nilagay ko na rin dyan kung gaano kahirap. Okay? Or gaano kadali. Number 2, etong tinatawag kong aesthetic or aesthetic motivation. So, this format involves playing relatable footage while displaying lessons on the screen. Okay? So, eto parang compilation or parang compilation ng mga b-roll. Tapos, meron lang siyang motivational quote as a text and as a voiceover. Okay, so medyo kailangan lang ng aesthetic na shot kasi sa Instagram lalo, yun yung gusto ng mga audience dyan sa Instagram, yung medyo aesthetic na shot. Okay? Example, netong example na to. There's half a year left. So in this next chapter of your life, make sure that you win. There's half a year left. So yan, parang ganyan lang example. Medyo maganda lang yung pagkakakuha or malinis kasi aesthetic nga eh. Yun yung gusto ng mga tao dito sa Instagram. So, ayan yung pwedeng gawin din. Isa sa mga pwedeng gawin. Difficulty nito, 2 star. Siguro, kasi, compilation lang naman eh. Magandang angulo na lang din talaga. Tapos, kumuha ka na lang ng voice over sa iba. Tapos, i-auto caption mo dun sa loob ng platform, magagawa mo siya ng mas madali kaysa dun sa magsasalita. Dito kasi hindi ka na magsasalita. Acting ka na lang. Diba? Tamang angulo lang. So yeah, that's number 2. Number 3, etong role-playing. Okay, in this format, you answer common situation or questions through dialogue, conversation. Okay? Eto, pakita ko yung sample from Jamie. Okay, parang ganyan. I need more consistent freelance work if I'm going to hit that 100K goal this year. Yan, may dalawang nagsasalita. Huh? It sounds more complicated than it is. Basically, we need to get you to a place where you can reliably predict how many projects you're going to have coming in each month. So, yan yung isa sa pwedeng gawin, no? Ang maganda kasi dito, parang no pressure for the audience to watch the video kasi para lang silang third person na may nakikinig lang sila sa dalawang taong nag-uusap. Okay, parang ganun yung okay dito sa sa side ng audience. Okay. Medyo mahirap lang tong gawin kasi ito ay acting na nagsasalita pa, di ba? So ang difficulty nito para sa akin ay 4 out of 5. Kailangan lang dito ng script writing para malaman ano yung sasabihin ng character A and character B. Tapos i-edit pa siya, pagdudugtungin siya sa editing pa as if nag-uusap sila. Dalawa. Okay? So ako hindi naman ako actor. Mahihain din naman ako magaganyan-ganyan. So medyo mahirap siya para sa akin. Pero kung kaya mo naman, then pwede mo siyang gawin. Role playing. Okay? Yan.
Number 4, etong the loop plus read caption kung tawagin ko, no? This format uses video footage looping in the background while displaying headlines on the screen. The tips are provided only in the post caption. Ito yung post caption. Yung ganyan. Yan, isang image lang siya or isang shot lang siya, tapos ang crucial dito ay yung hook or yung title na nandoon sa loob ng video. Tapos ayun yung magiging dahilan para ma-click nila yung call to action or para sundin nila yung call to action na guys, basahin nyo yung caption para basahin nila. So yung value nito nasa loob ng caption, wala dun sa mismong video. Ang mangyayari kasi, eto pakita ko muna sa inyo yung sample. Okay? Ayan, 10 times 10 more clients from Instagram one, check the caption. Tapos yung caption, ito yung babasahin nila. Ngayon, ang isa sa crucial din dito, yung gaano ka valuable yung caption. Kasi ang mangyayari, dahil maikli lang tong video na to, dahil sobrang valuable ng caption, tuloy-tuloy nagpe-play yung video to the point na ang indication nito sa algorithm, maganda yung video mo. Bakit? Kasi pinapanood ng mas mahaba. Pero ang technique lang naman, kasi binabasa ng tao yung nandun sa caption to the point na tuloy-tuloy lang din talaga yung video kasi di mo to nai-stop. Pero most of the time, hindi yan ini-stop ng mga viewer. Kaya habang binabasa nila yung caption. So, ito yung maganda yung power nito dahil ganun yung nangyayari. Ang crucial lang ay yung title tsaka yung caption. Ang difficulty nito para sa akin ay 1 star. Madali lang naman siyang gawin kasi pwede mong ilagay yung cellphone mo sa gilid habang nagtatrabaho ka. I-cut mo lang yun ng mga 5 seconder. Kailangan mo lang magsulat ng magandang hook tsaka caption para maging okay tong content na to. So, the loop, yun nga kasi tuloy-tuloy yung panonood ng video, read caption yung call to action. So, yan yung number 4. Okay? Yeah, bago tayo mag-proceed sa number 5, let me know in the comments kung valuable ba tong content, no? Tas mamaya sabihin nyo kung ano yung favorite nyong type of content. Okay? So yeah, number 5, etong screen share. In this format kasi, you teach your audience how to use a software or tool to achieve a desired outcome by recording your screen and explaining the step-by-step process. Okay? So, kung ano lang yung ginagawa mo sa screen, i-record mo lang siya using your phone. Then, ayun na yun. No? I-record mo lang yung screen mo. Lahat naman tayo, merong camera. Tapos, I'm not sure, as a service provider, usually gamit natin dyan ay internet or screen to do the things, no? Then, ipakita natin yun sa tao. Ang kinaibahan lang, eto kasi sa sample, pinakita niya yung process through visual. Kasi graphic designer siya, no? So, makikita mo na yung process niya, kung ano yung ginagawa niya sa monitor. Yan, kinat-to-cut niya lang yung proseso. Pero ikaw, pwede mong, if ever gagawa ka nito, tas hindi naman graphics yung gagawin mong content, pwede mong ipakita yung proseso, yung step by step. Ako, may mga ganito ako na nilalagyan ko ng voice over. Or step 1, ganito gagawin. Step 2, ganito yung gagawin. Para nang sa ganun, maging valuable to sa tao to the point na panoorin ka nila at pagtiwalaan ka nila. Dahil binibigay mo sa kanila yung value. Okay? So, yeah, that's another type of reels na pwede mong gawin. Screen share. Okay? Difficulty na ito, 1, kasi syempre, kung ano yung ginagawa mo, matagal mo naman na siyang ginagawa eh. Ang kinaibahan lang ngayon, i-record mo yung screen mo habang ginagawa mo siya. Okay? So, yeah, that's number 5, screen share. Number 6, yung whiteboard. Okay? This format involves recording the screen of an iPad or drawing na papel mismo to demonstrate concepts using sketches and drawings. Okay? Kung ito faceless content to the point na meron ka lang mga drawings or whiteboard na ipapakita mo, yan, mga sketches na ipapakita mo para mag-share ng valuable. Okay? Kailangan mo lang dito ng
somehow visual skills kasi syempre visual yung ipapakita mo aside from your face. So yeah, kailangan mo lang din pag-isipan yung content before pressing the record button. Kailangan mo lang din i-drawing or kung ano man yung technique na meron ka. Okay? So, yan, parang ganyan. Ako, iPad yung gamit ko to do this. Meron ako mga ganito. Pero hindi ganito kaganda yung mga drawing ko. Wala nga mga shot. Text lang. Pero alam mo yun, engaging siya sa tao kasi, yeah, using the ball pen or ano man yung pinandrawing mo, tapos visual, nakakatulong to engage people. No, medyo entertaining din kung maganda yung pagkakadrawing. Okay? That's number 6. Ang difficulty nito kalahati because faceless nga, 'di ba? Hindi siya ganoon kahirap. Ang mahirap lang dito yung pagdo-drawing tsaka yung structure ng content mo dapat match doon sa kung ano yung in-sketch mo doon sa Sketchpad or iPad. Okay? So yeah, number 6 yan. Number 7, etong talking heads. Okay, this is the most basic format where you turn on the camera and start teaching different ways to solve a problem or achieve an outcome. Okay, so, well, magsasalita ka sa camera. No, kung ano man yung content mo, ganun lang ka-basic to. Talking heads because nakikita yung sarili mo on camera. Okay, so, a sample nito, ito yung lagi kong ginagawang content. Dahil sanay naman ako sa harap ng camera, pero parang ganito siya. Be another creator's idea. Hold up, let me explain. I just read the book Steal Like an Artist by Austin Kleon, and he said that nothing is original. Nobody is... Yan, ganyan yung mga talking heads kind of videos. Okay? Ang okay dito kasi, nakikita ka nila yung face mo, naririnig ka nila, tapos nararamdaman nila yung presence mo, yung aura mo, to the point na pagtiwalaan ka nila ng mas malalim because nakikita ka nila yung itsura mo. Parang ganon. So, yeah, this is another type of content. 3-star din siya because medyo mahirap nga talagang magsalita sa camera. Pero may mga ways naman para hindi ka na masyadong mag-consume ng oras to record this. Like using a teleprompter, or kung syempre malamang sa malamang yung gagawin mong content ay expertise mo na. So, hindi mo na masyadong kailangan ng research because based lang naman sa experience yung posibleng gagawin mong content. Tulad nung akin, medyo madali lang magsulat ng content because I'm coming from experience lang din naman. So, medyo madali na lang din sa akin yung mga bagay-bagay tulad ng nangyayari ngayon na nagsasalita ako, diba? So, yeah. Another type of video ay talking heads. At ito mang isa, number 8, yung fake podcasting. Kasi in this setup, it appears as if you are having a conversation with someone. But in reality, you are reading a script written in a way that sounds natural to your speaking voice. Okay? So, eto, prepared na rin yung script. Tapos, ang next mong gagawin dito after ma-prepare yung script, ilagay mo siya sa computer mo, tapos yung camera mo nasa gilid lang, na hindi ka nakatingin dun sa camera pag magre-record ka, binabasa mo lang yung script. So, ang mangyayari, para kang may kausap sa Zoom or sa computer or sa malayo, pero dahil nakatutok yung camera sa'yo, parang may kausap ka, parang ganun. Pero hindi nila alam, nagbabasa ka lang din talaga ng script. Pero yung script naman kung paano ka lang din magsalita. So, hindi ka robot. No? So, ganun yung mangyayari dito. Parang eto yung sample. Someone covers parang dinner, ganyan. you just are like, I got the next one. They don't even ask it. It's just natural. So That's dito, kind of the psychology around ito, putting out ang valuable kinaibahan lang, content. And as sa a cellphone business, siya to connect nakatingin, your brand as to if something nandun yung valuable kausap niya. is... Pero ikaw, pwede mong baligtarin na sa screen ka nakatingin. Well, depende kung ano yung camera mo. Pero yun yung isa sa pwede mong gawin na content. No? Sasalita kang ganyan. Fake podcasting. So, yun yung number 8, content. Okay? So, number 9, yung behind the scene, yung BTS. This format showcases a montage of how you perform your expertise without any dialogue. Meron lang siyang trending music or what. Ang ganon. So, behind the scene.
Ito parang ganyan, compilation siya ng mga ginagawa mo either within the day or what. Creator. I figured I haven't ever introduced myself like this on my reels, so here we are. I'm Lucy, I'm 25, and I live in a little town in West Sussex in the UK. I always start by clearing up a little from the night before and head straight for my greens, pre-workout Meron lang siyang voice over. These are 3 necessities for me for an early morning gym, and it's a pull session today, so I'll be taking you along with me. Our absolute staple is half. To engage viewer, yung naririnig ka rin nila. Okay? So, parang ganyan. Ang difficulty nito para sa akin ay 1 star because lalagay mo lang naman yung camera tas do your thing, no? Parang normal lang na buhay mo. Kinaibahan lang i-record mo lang siya through video, no? So para sa akin mas madali siya dahil ganun na yung gagawin. Kung active yung buhay mo, pwede para sa ito. Kasi makaka-relate yung mga tao sa iyo. May engage mo pa sila. Okay? So yan, number 9, ayan. Number 10, etong ambush interview. This format involves conducting an interview with random people while standing, using a microphone and camera. Etong kind of content na to, medyo mahirap siyang gawin because aside from your confidence, yung speaking skill mo rin, parang ganun. Kasi bukod sa viewers, meron kang makaka-interact din na totoong tao. So, para sa akin, medyo mahirap din siya. No, so difficulty 5 star. Pero okay tong gantong klaseng content. Kasi tulad nung kanina, yung 2 taong nag-uusap, pero yon scripted role playing. Eto interview. Pero totoong nag-uusap yung 2 nasa video. 'Di ba? So para siyang ganyan. What's the fastest way to gain 10 pounds of muscle? Instead, I think you should lose 10 pounds of body fat because it's an easier, more attainable goal, and you're going to look 20 pounds bigger. How do I lose 10 pounds of body fat fast? Concentrate on mainly just meat and fruit in your diet. I like to do 2 to 3 pounds of meat each. Yan, parang ganyan yung type of content. So, yeah, that's the 10 type of reels na nag-work for us service-based business. Number 1, green screen reel. Number 2, aesthetic motivation. Number 3, role-playing. Number 4, the loop plus read caption. Number 5, screen share. Number 6, whiteboard. Number 7, talking heads. Number 8, fake podcasting. Number 9, behind the scene. And number 10, ambush interview. So, yeah, that's it for this top 10 reels. And guys, kung gusto nyong siyempre, ang goal lang naman na dito sa top 10 reels ay magkaroon kayo ng idea kung anong klaseng content yung gagawin. Now, if you want to do this reel, pwede ko siyang gawin sa inyo. Pwede namin siyang gawin nyo sa inyo kasi kaming EVC alias Video Creatives, we have this offer called same day content, 24 videos in 24 hours. So basically yung 10 yon, 10 reels yun ang pinakita ko sa inyo. 24 yung content yung pwede nating magawa. Isa kasi sa mga sinosolve ko ay yung consistency. Pero syempre, kailangan natin mag-invest ng time to be consistent. Lalo na sa mga scaling agency owner or service provider na walang time na mag-create ng content halos araw-araw. So, umisip ako ng paraan paano siya masosolve. So, naisip ko tong what if isang araw lang yung i-spend to create 24 videos. And yung pag-create, I mean, hindi lang siya planning, hindi lang siya editing, pero buong proseso siya ng ideation, ng pagsusulat, ng pagre-record, tsaka ng pag-edit. So, yung ganong klaseng creation, yung buong proseso. Okay? So, this is like a wedding SDE, but this is a social media version. Okay? So, kung familiar ka sa mga SDE na pang-wedding, yung tipong buong araw, isushoot yung video, tas mamaya-maya, meron ng mapiplay na isang video. Ito yung, ganun yung concept nun. Mamaya-maya, meron na agad. Pero yon ay isang video lang. Ito, 24 videos yung gagawin. Kasi for social media content to, no? So, what's come out of it is going to eliminate a week of procrastination. So, kung tamad ka rin, no? Or procrastinator ka rin na
bukas na yung content, mamaya na lang, next week na lang, ganyan. Dito, magagawa na ng isang araw. Okay? So, yeah, you will get a 1 month worth of content in 1 day. Ang mangyayari kasi, magsasama-sama tayo to create 24 videos ng isang araw. So, ganun yung mangyayari dito. Pero yung mga videos na gagawin, hindi siya repurpose or faceless content. It's a laser-targeted, highly produced, short-form videos that could get you views, leads, and clients. No? Or could get you awareness. No? Everyone is going to take 3 days to produce one content when I can build 24 videos in 1 day. Okay? So, yun yung mga mangyayari. Marami pang benefit to, actually. Pwede kong i-explain sa'yo, pero baka hindi nakasya dito sa, sa video na to. So, yeah, that's our new offer, 24 videos in 24 hours. Kung gusto mong malaman, kung interesado ka na malaman kung paano yun gagawin, or kung magkano, 'di ba? Ano yung step by step, gaano karami yung i-invest kong time or what. Comment ka lang dito sa post ko na to. Punta ka dito sa bit.ly/SDC-24. Okay? So mapupunta ka niyan dito sa Facebook post na ito. Yeah. Dito sa Facebook post na to. Ayan pa ilan sa mga benefits, oh. So, yan, mag-comment ka lang dito ng I'm in. Tapos, I'll PM you, pabalik, kung tingin kong qualified. Alam mo yun, kung pasok sa ito. Kumbaga, hindi naman kasi lahat applicable sa offer na to because posible na baka hindi mo need to. Ganon. So, yeah, basta mag-comment ka lang dito ng I'm in kung interested ka doon sa malaman tong 24 videos in 24 hours. Okay? That's it for this video. I hope meron ka pa rin natutunan. Yun naman yung goal ko for this video. Then, comment ka lang din kung anong tingin mo. No? Tapos, yeah, comment ka din sa post kung interesado kang malaman dito sa offer. That's it. Again, this is your boy Eb, and see you on my next content. Bye-bye.